Bunsod ng masamang panahon, tumaas na naman ang presyo ng ilang gulay, pati na rin ang isda. Pero paalala ng DTI o ng Department of Trade and Industry, umiiral pa rin ang price freeze sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. May report si Bernadette Reyes. Walang pagbabago sa presyo ng mga bilihin sa mga supermarket, pero naubos ang mga mas murang brand ng sardinas sa supermarket na ito sa Cubao, Quezon City. Paubos na rin ang instant noodles. Sa litratong ito na pinadala ng news scooper na si Sheena Lim, halos mabakante na ang estanteng ito ng groceries sa Cainta, Rizal. Pero ayon sa DTI, walang shortage sa supply ng pagkain, kaya walang dahilan para mag-panic buying. Dinadala raw ang produkto sa relief operations. Marami po tayong supply, kaya wag po kayong mag-hoard ng mga goods, hindi po kailangan, hindi naman tayo nauubusan. Sa grocery kasi hindi sila nag-stock talaga sa bodega nila, no? Naka-display lahat dito sa shelf. Kaya pag naubos yun, nagre-rely sila sa delivery. Yung ibang goods, twice a day nagde-deliver, kaya maaari pong mawalan sila ng mga ilang oras o kalahating araw. Tumaas naman ang presyo ng mga gulay Tagalog o yung mula sa mga probinsya ng Cavite, Quezon, Pampanga at Bulacan. Ang pechay Tagalog kung noong nakaraang linggo, 40 pesos lang ang kilo, ngayon 100 pesos na. Ang sitaw, dumoble rin ang presyo. Tumaas naman ng tig-5 piso ang kada kilo ng talong at ampalaya, hindi pa kagandahan ng kalidad. Yung ampalaya putok-putok, yung talong medyo may patsi-patsi siya. Dahil mahirap din mangisda, tumaas ng 10 piso ang kilo ng galunggong. Kanina nag-inspeksyon ng mga kawani ng DTI. Pag mga 50%, 100% increase, abuso na siguro yun. Diba? So, yun po binabantayan natin yung abusadong pag-increase. Pwede ho namin i-seize ang goods along with the city government officials. 10 lungsod at munisipalidad sa Metro Manila at 6 na probinsya sa Luzon ang nasa ilalim ngayon ng state of calamity. Sa mga lugar na ito, ipinapatupad din ngayon ang price freeze. Ibig sabihin, hindi maaaring itaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang sino mang mapapatunayang lalabag dito, maaaring pagmultahin ng 100,000 hanggang 1,000,000 piso. Kahit walang price control sa Quezon City, patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan. Minomonitor namin lagi yung presyo. Yung city treasurer namin, ini-inspection lagi at nangungumpis na ng mga timbangan na madadaya. Ang ilang oil companies naman, tulad ng Pilipinas Shell, Petron at Sea Oil, hindi raw muna magpapatupad ng dagdag presyo sa petrolyo hanggang sa susunod na linggo sa mga lugar na naapektuhan ng matinding baha. Pero sa kasagsagan ng masamang panahon nitong Martes, nagtaas ang oil companies ng halos piso sa kanilang unleaded gasoline. Nagdesisyon naman ng MMDA na pansamantalang i-lift ang truck ban bukas para sa mga magbabiyahe ng mga tinapay. Bernadette Reyes, GMA News.